I don't know how to use Bahasa. So you can also try to speak and type it in English so we can help you. Yeah. And we will Thank see it you. and read it. Of course. Okay, balik na tayo. Kasi mahirap pala. Pahingang tissue. Pinawisan na ako eh. Oo, kasi... Akala ko duduguin yung ilong ko, hindi naman, pero pinawisan ako doon. Oo. Tsaka itong ibang klaseng init yung laban. Hindi siya yung init ng laban na akala nyo abot ng mga 15 kills, 14 kills. Hindi ganun eh. Malinis yung mga galaw. Oo. Nagkakaroon lang ng trades after trades, pero nakikita nating malinis talaga sila. And for now, ang mapapansin natin dito for Omega Neos, di ba, bawal na silang gumamit ng mga pang best picks na nila. Ito na. Di ba? So ang tanong, yan na ba yung best pick? Kasi baka mamaya meron pa si Coach Rebane tsaka si Coach Aggressive na nakahanda. Oo nga pala. Bossing, baka naman pala ano lang yun. Front act. Oo, yung mga ganun. Siyempre, dapat meron kayong front defense sa barangay. Meron din bago umabot sa Tama internal. naman. May front gate. Oo. Bago ka makarating sa barangay hall, dapat Oo. meron mo ng gate. Pero titingnan natin kasi pako sila ngayon sa chip pan. Kailangan. So -1 agad yan. I think na Hayabusa and Ling. Feeling ko lang naman. Pwede. Kasi Knowing na nakapag-Nolan na si Elvin. Tapos nagtanggal pa ang RRQ ng Zas and Zushin. Though nagamit na nila yung Zas, pero yung Zushin kasi parang hindi muna talaga trip to ni Kapitan Mingwin, no? Oo. Parang ang gusto niya dito talaga yung mga Zas, Valentina, yung mga tipo ng ganun. Pero, wow, Obvious. nag-focus man sila dito. So, if hindi nila tatanggalin yung Ling, pwedeng mag-ano na lang sila dito. Mag-trade na lang sila for Haya or Ling. Either Oo. kung ayun yung trip nila. And- Or baka ready sila kay Kuya Kelvin. And the better choice, if hindi rin magbaba ng, ayan, hindi nagba ng RRQ ng Assassin. So may Fanny, may Ling, may Hayabusa. And Sword Omega Neos, if hindi rin sila magbaban, ang better choice for RRQ, wag ka munang pumik ng Assassin. Yun nga ba talaga? Kasi once makuha ni Kuya H2 yung link niya, edi sobrang saya na naman ng mga Ay! nanonood at nag-aabang para sa link ni Kuya H2. And yun yung yun yung mga tanong natin na gusto man nating sagutin pero ang hirap din minsan basahin talaga ng mga coaches na Oo. parang kahit na ma-open yung link Hayabusa. Ayan, oh. Ayan. Open yung link, open yung Haya, pero feeling ko kasi link pa rin kukunin nila Ng RRQ. ng RRQ. Kasi kung hindi, link na to ni Kuya H2. Ang feeling ko Fanny. Ay, nga pala. May funny din pala Fanny ni Kuya Kelvin eh. Diba? Naalala ko lang bigla na si Kelvin way back nung nasa Maharlika pa siya. Comfort niya na yun eh. Ulap na ulap dun si Kuya Kelvin, boss. Yun yung funny na nagbibigay sadness sa mga kalaban. Tama. Kasi sobrang palo ni Kuya Kelvin. Tears Pero of joy. medyo too risky para sa RRQ. Kasi baka biglang counterin agad talaga ng diretso eh, no? Oo, yung Si mga... Joyd Cupra. Di ba? Yung mga yakap ni Docman. Yan. Baka makita natin, boss. O, trade-off muna to, feeling ko. Okay. Wag muna kuha. Kuha muna siguro Roger. Ayun na nga, yung link ayaw talaga nilang ibigay. Ayaw ibigay ang link ni Kuya H2. Eh kung mag-funny si H2. Ayan. Baka lang naman. Wala naman si Kuya Takno dito. Oo, No? wala naman si Kuya Chakno. For sure, hindi siya makikipindot. Hindi siya makikipulbo. Hindi siya makikipulbo. May enough na inuubos kasi ni Chakno yung pulbo. Ay, actually, no, gusto ko lang i-comment on, dun sa paghahanda ng Omega dito sa game na to. Even yung camera nila, yung camera angle, nagbago din. Nagbago nga. Nagbago, parang gusto talaga nilang ipakita yung buong lakas nila. And eto din actually yung iniisip ko kanina na kahit mag-assassin dito ang RRQ, meron kasing Ruby. Yung Arlot wala, pero may Ruby. And now, Ayan na. kumuha sila dito ng Roger. Feeling ko lang naman na Ruby Gold to. Ako din. Oo. Tapos Roger na H2. Maniac Oo. yun eh. Oo nga pala. Oh. Yung umalulong pa tayong dalawang nun pagka maniac ni Kuya H2 last week. Eh kasi, alam nyo naman, yung init ni Kuya H2 last week, yung kanyang Roger, naka-maniac. Ooh. Quick answer. Pero medyo delikado pa din dahil Ruby nga. Oo. Ang daling cancelin. Pero ito yung yung Tigreal Implosion setup ni Ay! Kuya X Nova. Na baka may mga mind games tayong makita sa kanya. Plus, the Valentina of Kapitan Mingwin na pwede din namang kopyahin. So, mas maraming pang setup dito ngayon ang RRQ Kaito.
Knowing na wala na rin namang Aurora yung Smart Omega Neos, so hindi naman tatakot yung RQ with that. Pero may mga big sana pa si Kuya Seka. Oo nga. Although pag ginawa niya yun, okay lang din naman kay Kapitan siguro. Oo, Para okay may, din yun. may EG boy siya. Pero I doubt na ngayon nalalabas agad yun. Maybe a hero for Dockman. It did. Ay, wala pa lang itif. Wala na rin siyang gatot. Wala rin siyang Tigreal. Joehead. Dohid nga ba? Ay! Ay, patagalan, boss. Kahit may Valentina para miss. Patagalan, boss. Ayun na nga yung malupit nun. Di ba? Parang matagal na team fights ang makikita natin for this game. And, nagtanggal pa sila ng, alam mo yun, yung pampainit ng RRQ, yung pampainit ni Kuya CY, nirespeto nila. Ngayon for RRQ, ano yung mga possible nilang tanggalin? Pwedeng hero ni Docman, or pwedeng hero din naman ni Kuya Dan. Hindi ka magtatanggal ng Joehead. Baka mahirapan sila lalo. Pag may Joehead ang Smart Omega Neos. Kasi yung Ling, ang daling target ng Joehead. Kaya niyang guluhin yan sa jungle. Pero Barats ni Kuya Dan. So respeto. Nagkakarespetuhan. Respect the MC. Mga signature heroes yung binaban ng dalawang kupunan. Even the Harif. Uy. Anong matitirang hero kay Kuya CY? Moskov. Moskov. Kaso, Lord, against Kari. Paramis, mahirap. Against Ruby or Roger, anong mas okay? Pag Ruby, Moskov, no? oo, kaysa Claude. Oo eh. Kasi kawawi ka sa ang hirap makasurvive yung, pag Claude. yung early game kasi ng Ruby talaga parang medyo delubyo sa isang Claude at lalong-lalo na yung Claude kasi pang late game pa. So Oo. baka mahirapan nga dito ang RRQ. And for Omega, ang makikita natin dito, based on their lineup pa lang din talaga, is to establish dominance early game pa lang. Diba? Nakikita natin yung mga pagpili nila ng, ako naniniwala ko talaga na Ruby Gold na to, yung gagamitin nila dito. And for RRQ, nagtanggal din sila ng hero ni Kuya Dan, kailangan nilang, alam mo yun, parang wala nang sakit pa sa ulo sa setup. Kasi si Kuya Dan yung parang nagiging main setter at Tams. Paano ka magkukulot din dyan ngayon? Yun na nga. Kahit ngayong Moscow, ilang dyan kung mag-vengeance yan. So, anong option? Wala- Bawal na rin yung Lunox. Wala na siyang Mage Gold Lane. Ano ang option? Meron ako naiisip, Oh, i-retail para sa Paramis. Kaso hindi ko sure kung gaano yung i-retail para sa para lang, no? Oo, para sa Kasi hindi pa nila nasasagot yung yung Paramis na yon. Although yes, may Valentina, pwede niya kopyahin. Pero kasi may pansagot in return yung Omega Neo sa, sa ultimate nila pag kinopya yung Netherrealm. Yung Oo. Ghost Bursters. Oo, may ganun kasi hindi yun naman nakukopya yun ng Valentina. Kaya, shout out sa ating 20k plus of viewers on all social media platforms. Matindi talaga ang suporta nyo at talagang inaabangan nyo tong laban na to. And in English, shout out to everyone who And- are watching us right now. To the 20k viewers on all social media, the supporters are great and you are really looking forward to this match. Akala ko, you are greater. And this is better than great. Oy! Nandun yung Claude. Bruno Moose, parang papahirapan talaga ng Omega Neos dito ang RRQ sa early game. Meanwhile, for RRQ naman, parang kailangan nilang magtiis hanggang late game. Love the draft of Smart Omega Neos dito. Talagang Ganda. sobrang naipit si CY sa Claude pick. Kung hindi Claude kasi, kung mag-Moskov siya, hirap na siya sa Tams, hirap pa siya sa Paramis. Mahirapan din siya din sa siya sa Bruno. Oo. Diba? Tapos biglang kung mag-i-retail siya, sinasabi kong parang Claude na may AOE, mahihirapan pa din naman siya sa Tamos. So ipit na lang, okay, Claude na lang. Hindi ko na lang babanatan yung Tamos. Okay. Tapos biglang ang sinagot Bruno. Diba? Parang mas pahirap talaga. At sobrang hindi ko rin ma-explain kung paano to pinaghandaan ng Smart Omega Neos. Yung simula game number 1 pa lang, yung mga pagpili nila ng ganun, forcing their opponents to use the Lunox para maiwasan talaga yung option of the next game. Mukhang meron talaga silang nire-ready dito May mga inihahanda talaga dito ang bagong barangay. Match point para sa bagong barangay kontra sa defending champs. And
mali tayo kanina, hindi nga gold lane na Ruby kasi gold lane Bruno, pero kasi si Docmin pa rin gusto niya talaga yung mga setup. Action pa rin itong si Tito Docman. And again, para sa viewers natin, huwag kalimutan ng mga official hashtags ng inyong sinusuportahan na team. Hashtag Viva RRQ for RRQ Kaito and hashtag SmartOMGN. Hashtag Bagong Barangay Omega for Smart Omega Neos. Pero mukhang si Docman Nangangaray, boss. Ang daming folks. Yun naman talaga yung ma-expect din natin sa isang Valentina. And yun naman talaga yung dapat din gawin ng RRQ Kaito. Hindi dapat sila pumayag dun sa gustong ordinansa ng Omega. Kahit sabihin mo nang medyo hindi ka muna mabuting mamamayan ngayon, pero wag niyong gagayahin yun. For RRQ lang, meron kasi silang sariling kingdom. may kaharian yan eh. 'Di ba? So meron silang sariling batas. Iba dito sa Smart Omega Neos, yung mga barangay rules and regulations, hindi para sa kanila yan. Hindi applicable to the rule. Dapat may sarili nga silang hari dapat eh. Kasi nga, kingdom eh. Sa barangay hall, barangay tanod lang, tsaka kapitan eh. Oo, iba dun eh. Di ba? Pwede naman, Kingdom Captain. Eh di, iba na yun, di ba? Iba yun, boss. Malay mo, ibang version ng Kingdom kasi nasa Pilipinas naman tayo, Tama di ba? naman. Asa si Dan, yung tapang niya? Level 3 oh. Level 3. 3. Level 3 lang yan. Wala pa siyang ultimate dito. Pag binigyan ng RRQ to, patay. Pero grabe yung tapang. Nandyan din si Kuya Ferds, wala ding level 4. Pero Woohoo! si Kuya Kelvin pa rin makakasecure doon. Gandang implosion sa 4. At mukhang ito yata yung inaantay natin. Nalakas ng RRQ. 3 ang makukuha nila kontra sa bagong barangay. X-Nova with the implosion. Implosion ko. Burst nyo. Yung Netherrealm, hindi na gumana. Napakatindi ng ginawa nila dito. And because of that turtle take, nakita natin, nag-level 4 ang mga miyembro ng RRQ. Ganda nung setup doon and ready yung follow-up. Yun pala yung rason bakit hindi takot mag-level 3, bakit hindi takot lumaban sa turtle yung mga wala pang ultimate. Kasi naniniwala sila dun sa mga junglers nila na makukuha yung turtle. Yung Netherrealm, pagka-pop, bigla na lang nawala yung mga multo. Si Docman na naman ang bibigyan ng RRQ Kaito and it's RRQ Kaito with a 4-0 lead. Ang agang lead para sa kaharian at mukhang yung ibaba naman ang gusto nilang bigyan. Si West na nasa south, si West na nasa ibaba. Siya muna ang pinuntirya and definitely this is an early dominance being established by the Kingdom right now. Yung Claude na sinasabi natin, baka pang late game pa, baka ba paaga yung pag-snowball niyan. Nakakakuha ng energy shield sa bottom lane. And again, kung kanina pinurspick yung Harit, pang MVP yung galaw, baka kaya din pinurspick yung Ling kasi pang ganon din yung galaw. Grabe, no? Hindi pala natatakot na nakawin ni Kuya H2. Hindi pala pang nakaw kay Kuya H2 kasi malakas din daw magling si Kuya Kelvin. At sabi nga ni JZ Macrohon, mananalo yan yung RRQ. Iba naman talaga ang hula ng madlahati. Pero kanina kasi sa poll, medyo tagilid ng Vapor sa RRQ eh. Ayan na. Sabi ni Beria, Malyari, Omega Neos, back-to-back sweep. So naniniwala pa rin sila dito kahit na 5-0. Wait lang, si Kuya Ferds, nangangalahati yung buhay. Mapapalayo sila dito. May setup pa tayo makikita mula kay X-Nova. Mukhang wala na muna. Kasi nag-pop na ng Netherrealm dito at mukhang may counter na gagawin. Kelvin dives in. Si Dan ang pinupunterya. Si Dan ang inaatake. Nandun yung dalawang Netherrealm. Makakasecure ng isa. Si Kuya Kelvin may setup na naman. Pero kumakalmot. Tagahanap. Si Kuya H2 ang kaso lang siya ang nakita ni Kuya X-Nova at 3 na naman ang makukuha ng RRQ Kaito. Hindi yun na basic attack si Kelvin. Sobrang piso na lang yung buhay. Tapos nakita pa ni X-Nova, tinulak na lang bigla yung aso dun sa tore. And that's gonna be a kill. And a turtle once more. 8-0 for RRQ Kaito. Grabe yung pinapakita nila ngayon. Yung mga ordinansa, yung rules and regulation na gustong i-establish ng Omega Neos, hindi nga kasi applicable sa kaharian ng RRQ at sila din ay nag-i-establish ng mga ganitong control against the Barangay of Omega. Regaining composure. Position-wise, si X-Nova, nahuhuli siya. Pero yung mga setup niya ngayon, walang mintis, walang palya. Wait lang. Nagkasilipan doon at ngayon, baliktad na yung sitwasyon. Kung kanina si Kuya Docman, si Tito Docman,
yung umaamba, yung nanggugulang, yung sumisiko. Ngayon si X-Nova na yung nakakagawa nun sa kanila. Natuto na gumawa ng mga siko moves. Yung mga hindi nakikita ng referee, yung mga pahatak-hatak sa jersey. Tama si Kuya Siwa yun, tapang na din. Kanina, nasasaktan niya nung lunok siya eh. Kanina hindi makapalag Hindi eh. makapalag eh. Nababag yung buntot ngayon, matapang na, X-Nova. Patutulak si Tito Dogman. Okay, tulak lang, walang blocking foul. Try lang, Walang try pushing lang. foul. Try lang muna. Hindi pa pumipito si Rep. Oo. Gumugulang lang ng onte pero wala pa namang pito eh. Hindi pa nakikita ng referee pero nagkakakitaan. Dito sa gitna. Inaantay ko na lang sa totoo lang, umamba tapos biglang boom! Ganun na, rekta na agad. Kasi ano eh, yung mga ganyang ambahan, parang ang sarap i-anticipate Oo. na, teka, ito na yata yun eh. Oh, hindi pa pala, wala pa. Medyo nakakaano din, no? Hindi mo alam yung mararamdaman mo, may excite ka ba? Mapipigilan ba yung excitement mo? Kasi parang mabibitin ka dun sa ginagawa nila na, ano bang gagawin nyo? Game na ba? Ano ba? Oh, eto. Simula na ba? Game na ba to? Ito na ba yun? Ito na ba? Oh, X-Nova. Wala si Kuya Kelvin ha, wala si Kuya Kelvin. Umi-split push, tumatrabaho sa taas. Ito yung trabaho ng Ling eh. Oo. Ito yung hindi kayang gawin naman ng Roger. Kasi hindi siya mabilis na makakapunta, kaya mas kailangan na nandun na siya kasama. But for RQ, kahit to sila Yan na. yung may hawak ngayon ng Lord. Yan Eto na. na ba talaga? Mukhang ayan na kasi nakita si H2O nandun sa itaas. Burst na yung turtle, yung ambaan, boss. Akala natin nakaka-excite, akala natin talagang gusto nilang i-all in pero meron din palang sistema. Oo. Anticlimactic pala. Yung tipong inaabangan mo na kung may flicker implosion na mangyayari pero mukhang wala pala. Pero mukhang dito! Ayan na, eto na, dito na lumabas yung tunay na multo, nandito na yung aksyon. Mismong Tori lang muna yung gusto nilang i-burst sa kalalaban. Dalawang Netherrealm, nandun yung Blazing Duet pero parang kailangan lumayo ng mga miyembro ng RQ. X-Nova with a flicker, naghabol ngayon ang 5 miyembro ng Omega. Mingwin ang nakita, Kapitan is down. Pero dun sa gitna, tumatrabaho lang si Kelvin. Pero okay lang for Omega Neos kasi kahit papano, nakakuha sila ng isa, nakakuha din sila ng Tori at mukhang itutuloy pa nila. H2O, nag-transform na siya ngayon papunta kay Rigor. Naging si Roger na ulit. Okay. From Roger to Rigor to Roger ulit. Oh, boss. Ganun lang. Pero si Kuya Kelvin, boss, dumalawa dun sa gitna. Yun nga eh. Parang ang naging call ni Kelvin, aba, 5 pa rin sila, na umuwi. Itutuloy ko to. And for Smart Omega Neo, sakala ko itutuloy nila yung second tower dun sa bottom. But unfortunately, hindi pala. Nakikita natin dito. Nandun, yung mismong tulak lang ni Kuya X-Nova, yun lang yung kailangan para ma-burst down nila si Dan. 0-3-1 para dito sa isang Tams. Ito kasi yung yung point na hindi pang setup yung kay Kuya Dan. Diba dun siya nahihirapan ngayon? Hindi niya nagagawa yung mga pang final slash flicker, Oo yung mga nga, no? Daytona's welcome flicker. Kasi ngayon, ang tamang gagawin niya lang, humarap, mag-vengeance. Kaso, ang pumapalo sa kanya, hindi naman si Kuya Siway eh. Si Mingwin yung tumadamage, tsaka si Kelvin, kaya rendered useless yung vengeance eh. Napakasakit ng RQ ngayon. Napakatindi ng mga setups na pinoprovide ni Kuya X-Nova. Pati yung damage na pinoprovide ni Kapitan Mingwin. Tapos mga naka-purify din pala. Pero ito na naman. Ito na naman yung tapang ng barangay na gusto nilang sila yung gumagawa ng play sila. Yung nagte-take control. Nandito yung pagtatry mag-burst kay X-Nova. Nandun yung setup mula kay Ferds. Pero nandun pa rin yung burst na manggagaling sa mga members ng Omega Neos. 4 na miyembro pa rin, naabutan si X-Nova sa pagkakataon na yon, but still, Smart Omega Neos, hindi pa tapos ang kanilang misyon. Doon sa may bandang gitna, Kelvin dashing. Dalawa. Yung sumilip doon, dalawa din yung nakaabang. Netherrealm, dalawa din. Nandyan yung Blazing Duet. Tatry na ngayon ng RQ. I-burst down ng mga miyembro ng Tempest of Blades. Smart Omega Neos. Tempest of Blades dun sa gilid at nandun na yung Wild One. Hinabol ng Wild H2O. At mukhang kakalmot pa rin naman na CY with a bang bang bang. Kailangan makalayo pero with the BMI in, makakasecure sila ng kill. Nandun yung mga dashes ni Kapitan Mingwin. Makakasecure din ng isa at ngayon si Wes makakasecure din ng isa. Securement plan ang gusto nila. Parehas sila na nagbabawian lang pero lumamang. Bigla ang RRQ sa palitan, hindi pa tapos.
ikaw pala yung pumatay sa tropa namin. Babalikan na lang ni X-Nova at ni Kelvin. Pero yung Lord Fight, retry kay Kelvin. Yun lang yung kailangan. Retribution lang. Seka, low on hit, may hatak si Dokmen pero sinundot, namatay. At ngayon mukhang si Tito Dokmen ang isusunod nila ang kaharian ng RRQ ngayon. Ang nagpapakilala at nagpapakitang gilas. 704 Ling mula kay Kelvin. Napakasakit ng damage. Even si Dogman, yung nandoon sa gitna, ang dali nilang nababurst down. Ang dali nilang napapatay. May Lord na nagmamarcha for RRQ Kaito. Sabay-sabay yung tatlong lanes na patungo sa side ng Smart Omega Neos. 4 laban sa 3 sa gitna. Wala pang flicker available. Sex Nova, even si Ferds. Ang tanging gusto nila dito ay pumutok lang muna yung mga tore ng Omega Neos and eventually makapag-pressure, makapag-push. At mukhang ito nga yata yung oras para try nilang gumawa na naman ng play. May hatak mula kay Dokmen. Si Ferds ang nakita. Implosion sa dalawa. Netherrealm para sa dalawang kuponan lang din naman. Pero si EY nagpi-free hit lang doon sa may Blazing gilid. Blazing Duet, Winter Crown makakasecure ng kill. At si Kelvin nandun sa gilid. Iniisa-isa na rin nila ang mga miyembro ng bagong barangay. Sabay transition dun sa may bandang itaas. At nung wala nang gagawin, Mamba out na sila. CY sa harap, Kelvin sa likod. Yung dalawang damage dealers ng RQ, teka, hindi sila aatras, papalagang kaharian! Harap lang kung harap kasi ito lang naman yung kailangan kaharapin. Ang Smart Omega lang, 1-1, mafo-force ang game number 3. Hindi